Isang taon na ang nakalilipas, ang ating bida ay tao pa, ngunit ngayon, siya ay naging Panginoon ng mga halimaw. Ito ay humigit kumulang 10 taon na ang nakalilipas, nang magsimulang lumitaw ang mga gene ng halimaw sa loob ng mga tao. At kapag ang mga gene na ito ay nagising sa loob ng katawan ng tao, ang taong iyon ay hindi may iwasang mag-mutate sa isang halimaw. Kapag nangyari iyon, ang utak ng tao ay mapupuno ng isang pakiramdam ng walang kabusugan na gutom at makokontrol ng hindi kilalang kamalayan mula sa kaibuturan. At iyon ang dahilan kung bakit naging halimaw ang ating bida, at dahil doon siya ay naging kasama sa pagkawasak ng mundo. At walang sino man ang mag-aakala na ang mga naging halimaw ay may natitira pa sa kanila. Itinaas naman ng ating bida ang kanyang kamay, para atakehin sana ang mga tao, ngunit may isang lila na kidlat ang biglang napunta sa kanyang harapan. At isang babae ang dumating at sinabi niya sa mga tao na siya na ang bahala dito. Tinawag naman ng babae ang naging halimaw na ating bida, sa pangalan nito na Shinkan, at malakas niyang sinabi dito na huwag niyang hayaan na ang mutation ng pumalit sa kanyang isipan. Napansin naman ang babae na hindi gumagalaw ang halimaw. Nagtataka siya kung bumalik na ba sa dati ang ating bida, dahil ang isang halimaw ay hindi kumikilos ng ganito. Inikot naman ng halimaw ang kanyang ulo, at napasabi na ang babaeng ito ay talagang tanga, dahil sa hindi pa rin daw siya sumusuko kahit na naging ganito na siya, at bigla ay bumuwelo siya ng pag-take habang malakas na umaatungal. Hindi nagtagal kanya ng pinakawalan ng atake, patungo sa babae, ngunit ang babae ay hindi man lang natakot at gumalaw sa kanyang kinatatayuan. At ang atake ay hindi natuloy, at ang babae ay lumabas ang luha sa kanyang mga mata at sinabi sa ating bida na mabuti naman, at bumalik na siya. Habang ito ay nangyayari ang ating bida ay napahawak sa kanyang ulo habang ginagawa niya ang kanyang makakaya para pigilan ang halimaw, ngunit nasabi niya, na hindi niya nakayapang pigilan ang sarili niyang halimaw. Ngunit ang babae, ay hindi sumusuko sa kanya at sinabing kaya niya yan at ipagpatuloy niya lang. Malakas naman na sinabi ng ating bida na hindi niya nakayapang pigilan ang kanyang halimaw. Ngumiti naman ang babae sa kanya habang ito ay tinatawag ang kanyang pangalan, at kita sa kanyang mukha ang patuloy na paglabas ng mga luha. Hindi nagtagal ang ating bida ay hindi nagawang pigilan ang kanyang halimaw at malakas na umaatungal at tuluyang inatake ang babae. At sa huli ito ay kanyang napatay, ngunit bago pa man mawala ng hininga ang babae, ngumiti ito sa ating bida at sinabi na huwag niyang hayaan na kontrolin siya ng halimaw na yan. Iminulat naman ng ating bida ang kanyang mga mata at siya ay naibalik ang kamalayan, habang ang kamalayan naman ng halimaw ay napasigaw na hindi ito maaring mangyari. Nanginginig naman na sinabi ng ating bida ang pangalan ng babae na Zio. Habang ito ay wala ng buhay sa kanyang harapan, nang sa oras na iyon, nang nabawi niya na ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Ang ibang mga halimaw ay biglang mabilis na pumunta sa katawan ni Zio upang ito ay kainin, na ikinabigla ng ating bida. At dahil dito siya ay nagalit at malakas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at ang mga halimaw na magtatangka sanang kainin si Zio, ay namatay, at ang mga katawan nito ay nagsitalsikan. Ngunit kahit na nabawi niya na ang kanyang kamalayan ay huli na ang lahat. Habang patuloy ang ating bida sa pagbuhos ng kanyang galit sa mga halimaw ay sinabi niya na kasuklaman-suklam sila mga halimaw, dahil sa kagustuhan nilang sirain ang mundo, at dapat na daw silang mamatay. Ngunit sa hindi inaasahan ng kaninang ibang mga halimaw na nasa gilid lang ay biglang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. At sabay-sabay siyang inatake nito, at ang mga ito ay walang humpay siyang inaatake. Habang unti-unti nawawalan ng paningin, nasabi niyang hindi niya ito matatanggap, at sinabing, kung mas maaga lang niyang nakontrol ang kanyang katawan. At habang sinasabi ang mga ito ay nakita niya ang isang malaking halimaw na maraming galami sa mukha at ito ay nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal siya ay tuluyan ng nawalan ng paningin at namatay. Ngunit sa hindi inaasahan, natagpuan niya ang kanyang sarili na sumisigaw sa pangalan ni Zio. Nagtaka naman si Shinkan kung hindi ba siya naputol ng ibang mga halimaw noon. Napahawak naman si Shinkan sa kanyang mukha dahil sa biglaan niyang nawisik ang isang tila pabango. Habang nasa harapan ng salamin, siya ay napaubo at nagtaka kung ito ba ay isang kolon. Napatanong rin siya sa kanyang sarili at sinabing kung siya ba ito. Ibinaba niya naman ang kolon, at napansin ang isang papel, sa ilalim ng isang shopping bag.
At sa papel na ito nakalagay ngayon ang kasalukuyang panahon na June 15, 2025. Naalala naman ni Shinkan na ngayon ay ang ika-6 na araw pagkatapos ng mga pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, isang araw bago ang kanyang genetic testing. At bukas din ang araw kung kailan niya malalaman na naglalaman siya ng genome. Ang halimaw na gene, at pagkatapos siya ay magkakaroon ng isang locator sa kanyang katawan na naka-install, at dahil dito siya ay madidiskrimina, at magdudulot ng takot. Pati na rin ang hindi kasama sa lipunan bilang isang uri ng pagtik sa bomba. Habang nag-iisip si Shinkan, may isang boses ng babae ang tumawag sa kanya. Sinabi nito na naririnig niya daw si Shinkan, na may sinasabi na pangalan ng ibang babae. Napalingon naman siya sa direksyon kung saan niya narinig ang boses at ang kanyang mukha ay namula nang makita niya ang isang babae na naliligo. Naisip naman niya na sa ngayon ay sa wakas magkakaroon na siya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Kahit daw na hindi talaga siya matatawag na mabuting tao. Habang iniisip ito na bigla siya nang may marinig siyang kumatok sa pinto, kasabay din ito, narinig niya ang kanyang telepono sa bulsa, nang tignan niya ito, nakita niya si Zio na nag-chat sa kanya. Tinatawag siya nito, at sinabi nitong alam na ngayon ng kanyang mga side chicks na si number 1, 2, 3, 4, 5 at 6 na nagdala si Shinkan ng isang babae pabalik sa isang hotel room para sa kanyang ika-18 kaarawan. At malamang daw ay nasa harap na sila ng kwarto niya ngayon. Napangiti at naisip naman ni Shinkan na pamilyar ang profile picture at gift na ito. Nasabi niya pa na ang galing at ipinangako niya na sa ngayong buhay na ito ay paprotektahan niya si Zio. Bagamat daw hindi niya mababago ang katotohanan na ang kanyang katawan ay naglalaman ng halimaw na gene, ngunit tiyak daw na kokontrole niya ito ng buo sa buhay na ito. At kailangan niya rin daw na maghanda kapag ang kanyang halimaw na gene ay ganap na nagising, at may 1 taon pa bago mangyari iyon. At sa pagkakataon daw na ito, pagbabayaran niya ang mga halimaw na kumokontrol sa kanya, at ang mga Samaira sa mundong ito, at ito ay kanya nang naplano. Habang iniisip iyon, bigla namang tumibok ng malakas ang kanyang puso, at ang bughaw na kulay ng halimaw ay lumitaw sa kanyang braso na kanyang ikinabigla, hindi nagtagal siya ay nag-mutate ngunit ang kanyang braso lamang. Dahil dito nagtaka siya ng sobra at napatanong sa kanyang isipan na hindi daw ba dapat ay magigising ang kanyang mutation 1 taon mula ngayon, ngunit naisip niya na hindi, dahil ang pangunahing dahilan ng paggising ay kapag ang damdamin ng isang tao ay tumawid sa isang tiyak na limitasyon, nasabi niya naman na nalampasan niya na siguro iyon pagkagising niya. Habang patuloy sa kanyang pag-iisip lumabas na ang kaninang babaeng naliligo, at nagtanong ito kung ano daw ang problema, nabigla naman si Shinkan at napalingon sa direksyon ng babae at naisip na mukhang kailangan niya daw baguhin ang kanyang plano ng mas maaga, sambit niya habang nagbago na ang kalahati ng kanyang mukha sa halimaw. Bigla namang tumalikod si Shinkan at naisip na walang paraan para bumalik kapag nagsimula na ang mutation, lumapit naman ang babae sa kanya. Habang pinipigilan niya pa rin ang mutation sa kanyang braso, ngunit si Shinkan ay naisip na kaya niya pa rin itong pigilan. Hanggang sa puntong hindi na ito mapansin ng ibang tao, at hanggat matutugunan niya ito bago ito magwala. Kinuha naman ni Shinkan ang kanyang jacket, at idinagdag na may ilang oras pa, para paiwasin ang kanyang sarili sa pag-ibig na pinasok niya. Humarap naman si Shinkan sa babae at sinabi dito na ngayon niya lang ito sasabihin, na lahat sila ay matalik na kaibigan lamang niya, at siya daw ay isang walang silbi, at walang halaga. Matapos iyon lumabas siya at sinabi din sa ibang mga babae na ngayon ay maghihiwalay na silang lahat. Ninas naman ang babaeng pula ang buhok at tinanong kay Shinkan kung ano ba ang sinasabi niya, dahil sa matagal siyang naghintay na maging legal age siya, nang makita niya na ang kanyang abs, kaya paano niya daw ito nasasabi. Nilapitan naman siya ng lahat ng mga babae, dahil dito siya ay namula. Sinabi ng babaeng dilaw ang buhok na subukan muna nila ng kaunti, at sigurado daw nakukumbinsihin siya ni Gigi na magbago ng isip. Sabi naman ng babaeng pula ang buhok na hayaan niya siyang subukan nila ng 1 beses, sabi pa ng isa na hindi niya daw ba alam kung gaano nakakaakit si Shinkan. Dagdag pa ng isa, lahat daw sila ay pantay-pantay na naghahati sa kanyang pagmamahal. Sa isip naman ni Shinkan na pamura siya dahil sa ang gusto niya yung mga nakakatandang babae. Ngunit ngayon natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang grupo ng mga batang babae na pare-pareho ang type. Hindi nagtagal na pagdesisyonan niya ng tumakbo, habang tila ang mga kamay ng babae ay pilit siyang sinusundan.
Sinabi niya naman sa mga babae na mayroon siyang monster gene, at baka daw mapatay niya silang lahat. Kaya naman ay napagdesisyonan niya nang makipaghiwalay na sa kanila. Habang tumatakbo si Shinkan, tinanong siya ng babaeng pula ang buhok kung ano daw ba ang sinasabi niya, at kung hindi pa daw ba siya nagpasuri. Sinabi naman ng isa na kahit na ganoon, hindi pa rin daw magbabago ang isip niya. Makalipas ang ilang sandali siya ay nakalabas na sa hotel at naisip na ang mga babaeng iyon ay mga sinungaling. Noong nalaman daw nilang lahat na mayroon siyang monster gene, lahat sila ay umalis kaagad at iniwan siya, maliban lang daw kay Ziyu, na kahit alam niya na, nandito pa rin siya, at patuloy na naghihintay sa kanya. Nagtaka naman si Ziyu at nagtanong kung sinaktan daw ba ng 7 magagandang kaibigan niya ang puso niya, dagdag niya pa bumili daw siya ng ilang Yunnan Bayaw. Kunin niya daw ito at tingnan kung malulunasan ang kanyang nararamdaman. Bigla namang hinawakan ni Shinkan ang mukha ni Ziyu, dahilan para ito ay mamula, at sinabi niya dito na hindi niya nahahayaang mawala siya, at hindi niya rin daw hahayaang magsisi siya sa pagkakataong ito. Nagtaka naman si Ziyu dahil sa kinikilos ni Shinkan at tinanong ito kung bakit ang weird niya daw ngayon, at bakit naging touchy siya, at ano daw ba ang gagawin niya. Huwag niya daw sabihin na gagawin niya iyon ngayon. Habang hawak ang mukha ni Ziyu, bigla namang tumibok ulit ng malakas ang puso niya, at bahagya nag-mutate ang kanyang mukha, kaya napamura siya at napasabi na ang halimaw na iyon ay nababalisa sa gutom. Tumingin naman si Ziyu sa kanya at nagtanong kung ayos lang daw ba siya. Hindi naman nakatingin ng diretso si Shinkan at sinabi na lang na nagugutom lang siya. Ngunit sa isip niya ay kailangan niya munang alagaan ang halimaw. Kaya tumakbo siya, papalayo kay Ziyu at sinabi na hintayin siya sa bahay, at hahanapin na lang niya siya. Ngunit si Ziyu na naguguluhan ay nagtanong kung siya ay nagugutom, saan naman siya pupunta. Hindi nagtagal huminto si Shinkan sa isang bilihan ng mga damit at tiningnan ang isang pulang cape at naiisip na ayon sa mga estatistika, humigit kumulang 5% ng populasyon ay mga carrier ng monster gene. Dahil ang mga nagdala lang ng gene na iyon ang makakapag-mutate sa mga halimaw. Laging sasabihin ng mga tao, hanggat kaya daw nilang kontrolin ang mga magiging halimaw, tulad ng pagpigil sa kanila o kahit na pagpatay sa kanila kapag sila ay nag-mutate, ang lipunan ay mananatiling mapayapa gaya ng dati. Pero parang mortality talking lang daw iyon, dahil sa totoo lang, halos lahat ng normal na tao ay hindi magdadalawang isip na patayin ang sinumang nagdadala ng mga gene na iyon. Nasabi niya naman na mukha nakahanap na siya ng pagkain, ngunit sa tingin niya ay mangyayari na naman ang pag-atake ng mga mutant sa sinihan ng commercial district. Hindi nagtagal ang kanyang hula ay nangyari at isang pagsabog ang nangyari sa kanyang harapan sa di kalayuan at ang ibang mga tao rin ay napansin ito. Matapos iyon isang grupo ng mga tao ang tumatakbo sa mga halimaw na gusto silang kainin habang ito ay humihingi ng saklolo, isa namang tao ang sumisigaw na huwag siyang kainin ng mga halimaw. Habang patuloy sa pagtakbo napansin niya ang ating bida at nagtataka siya kung bakit nakatayo lang siya, kung ganoon daw. Mauna na siyang mamatay imbes na siya, at bigla niyang tinulak si Shinkan patungo sa halimaw na gutom na gutom. Ngunit ang halimaw ay hindi siya pinansin, bagkus ay nagpatuloy ang halimaw na habulin ang hangal na lalaki, na ikinagulat nito, naisip naman ni Shinkan na pagkain, at napansin niya na hindi siya pinansin ng halimaw dahil daw siguro sa iniisip nito na isa siya sa kanila. Kung ganoon pasensya na lang daw sa lalaki, naglaway naman si Shinkan habang tinitignan ang halimaw, at iniisip na mukhang hindi niya na kailangan mag-alala sa pagkain. Nang malapit na ang halimaw sa hangal na lalaki ito ay pinagpawisan at sobrang natakot at ang kanyang sipon ay lumabas, at napasigaw ng napakalakas kung bakit daw hindi kinain ng halimaw ang ating bida, at ito daw ay imposible. Napatingin naman si Shinkan sa likuran nang makita niya ang isang pader ng bato ang biglang lumitaw. Naalala niya na may isa pang dahilan kung bakit hindi pa bumagsak ang lipunan. Dahil iyon sa mga nagising na mga kapangyarihan mula sa loob ng ibang mga tao. Ang mga Transcended ay nagtatag ng kanilang espesyal na departamento, kilala bilang Departamento ng Pagpuksa. Matapos iyon napagdesisyonan niya na iwan muna sila dito. Samantala patuloy ang mga taong nagtataglay ng kapangyarihan sa pagpigil sa mga halimaw, at sinabing pigilan nila ito dito. Nagtanong naman ang lalaking may peklat sa mukha kung ligtas bang nailikas ang lahat ng mga tao sa loob ng distrito. Sinabi naman ng batang lalaki na hindi pa at nandoon pa si Lin Shi. Nang makita ang antas ng pinsalang dulot nito,
malamang daw ay mayroon doon na rank 2 monster. Ngunit si Lin Chi ay isang matalinong manlalaban, kaya hindi daw dapat na magkaroon ng malaking problema. Samantala lipat ang eksena sa distrito, at isang malakas na pagsabog ang nangyari. Dahil sa patuloy na pakikipaglaban ni Lin Chi sa mga halimaw, ay nawalan siya ng braso, ngunit naisip niya na isang braso kapalit ng buhay ng 3 bata, ay isang kawalan para sa kanya, habang nag-iisip bigla ang mga halimaw ay nakalapit na sa kanya. Ngunit mabilis niyang sinabi ang kanyang atake na mental flame, at bigla ay mabilis na nagkahati-hati ang mga halimaw at tila ito rin ay nasusunog. Nasabi niya naman na hindi siya makapaniwala na mawawalan siya ng isang braso sa isang rank 2 monster, ang kanyang reputasyon bilang isang matalinong manlalaban daw ay wala na. Habang patuloy sa kanyang pag-iisip na bigla siya nang makita na naman ang isa pang halimaw na mabilis na patungo sa kanila. Gagamitin niya na sana ang kanyang atake na mental flame, ngunit ito ay hindi natuloy nang biglang dumating si Shin Khan at sinapak ang halimaw sa baba nito na kanyang ikinagulat, at napatanong sa kanyang isipan kung sino siya, dahil ito ay mukhang mas malakas sa kanya, kahit daw iyon ay isang rank 2 monster lang, ay ang nakakapagtaka, ang paggamit lang nito ng kanyang kamao. Samantala ang halimaw na sinapak ni Shin Khan ay napalipad paitaas. Napaisip naman si Lin Chi kung saan daw kaya nagmula ang Rogue Transcender na ating bida. At ano daw kaya ang kapangyarihan niya, at paano siya naging ganyan kalakas. Ngumiti naman si Shin Khan at napalingon kay Lin Chi at sinabi dito na mukhang kailangan ng linisin ang lugar na ito. Sinigawan naman siya ni Lin Chi at binalaan siya na huwag niyang ibaba ang kanyang depensa, dahil ang rank 2 monster daw ay hindi madaling mamamatay sa ganoon lang. Matapos ang mga salitang ito, idinagdag niya na lumapit daw si Shin Khan at tulungan niya siyang mailigtas ang mga bata para ilabas at siya na ang bahala dito. Agad naman na lumapit si Shin Khan at ito ay ngumiti sa kanya, at tinawag si Lin Chi, na ipinagtaka nito, kasabay nito ay humingi si Shin Khan ng tawad sa kanya, at bigla kanya itong hinedbat, at sinabing hindi magandang panuurin ng iba na kumakain, dahil dito si Lin Chi ay bigla nawala ng malay at lumabas dito ang kanyang laway. Matapos iyon, bigla na lang lumitaw ang halimaw sa harap niya at galit nitong sinabi na ang lakas daw ng loob ng ating bida na nakawin ang kanyang biktima. Hindi naman nagulat si Shin Khan at siya ay naghanda, at sinagot ang halimaw na mukhang nagkakamali daw ang halimaw sa pagkakaunawa. Dahil siya daw ang biktima dito, matapos ang mga salitang iyon inilabas niya ang kanyang braso na mutated, bigla naman inatake niya ang halimaw na ikinagulat nito, at ang isang braso ng halimaw ay nabura. Kasabay noon ay nakilala ng halimaw ang atake na iyon, na ang apoy ng kanilang Panginoon. Habang nagugulat pa sa nangyari ang halimaw ay sinapak ulit siya ni Shin Khan, dagdag pa ng halimaw bakit daw siya nagtataglay niyan. Ngumiti naman si Shin Khan at idinikdik ang halimaw at sinabi dito na malamang ay hindi siya maniniwala sa kanya, ngunit siya ang kanyang dating Panginoon, at mayroon pa daw siyang karanasan upang ibalik ito. Habang hawak ang ulo ng halimaw napasigaw ito, at tinanong niya ang ating bida kung kakainin niya ba siya, at sinabi dito na pareho sila ng species, at lahat daw sila ay lakas ng hari. Kaya tinanong niya kung gusto niya bang sakupin ang kapangyarihan ng hari nila, sinigawan niya pa ito na isang taksil at dapat na daw siyang mamatay. Habang nagsisimula ng kainin ni Shin Khan ang halimaw, nagtaka siya sa sinabi nitong hari. Kaya nagtanong siya kung yung tinutukoy niya daw ba ay yung Big Boss na may nakakatakot na figure. Sakto daw pala, dahil sa napagdesisyonan niya ng lalamunan niya, ang tinatawag niyang hari. Habang patuloy sa pagkain si Shin Khan sa halimaw, malakas siya nitong sinigawan at binalaan na hindi daw siya hahayaan ng kanilang hari na magtagumpay. Lipat naman ang eksena sa labas ng distrito, napansin ng lalaking may peklat sa mukha, na ang mga halimaw ay nagiging mahina sa ilang kadahilanan, at mukhang hindi na sila nagkakaisa gaya ng dati, at least daw mas madaling harapin sila ng ganito. Tinanong naman ng batang lalaki ang tenyente kung ano na ang sitwasyon. Sumagot naman ang tenyente na mayroong mataas na ranggo na halimaw sa grupo, at ang mga mas mababang ranggo ay nakikipagtulungan sa mas mataas na ranggo bilang kanilang pinuno. Ngunit nang makitang nawawala na sila ng pagkakaisa, nangangahulugan iyon na pinatay ni Lin Chi ang rank 2 na halimaw sa loob ng distrito. At alam niya daw na kaya talaga iyon ni Lin Chi, nasabi niya pa na nakakainggit ang talento niya sa pagkontrol ng kanyang transcended powers, hindi nagtagal na tapos na nila ang kanilang pakikipaglaban sa labas ng distrito kaya sila ay pumasok na sa loob,
at nasabi ng tenyente na wala naman daw problema, at hanapin na daw nila siya. Makalipas ang ilang sandali ng paghahanap, nakita na nila ito na kasama ang 3 bata na walang malay. Nasabi naman ng tenyente na kagaya daw ng inaasahan patay na ang rank 2 monster, ngunit nagulat siya nang makita na may bata pa pala sa loob ng distrito, at mas lalo siyang nagulat nang mapansin niya ang braso ni Lin Chi na wala na. Lumapit naman ang batang lalaki sa kanya at sinabi nito kay Lin Chi na hindi daw siya makapaniwala na kahit na gaano kagulo ang lahat sa pagkakataong ito. Huwag daw siyang mag-alala kahit na nawalan siya ng braso, ang kanyang kapangyarihan daw ay maaari pa rin daw siyang magpakitang gilas hanggat gusto niya, dahil sa nailigtas niya ang 3 bata. Pinahinto ang halimaw na sangkawan at nakapatay pa ng isang rank 2 monster. At iyon daw ay nakakamangha, ngunit sinabi sa kanya ni Lin Chi na hindi siya ang gumawa nun. Na ipinagtaka ng batang lalaki, ipinaliwanag naman ni Lin Chi habang tila naiinis na may isang tanga ang nagpatamba sa kanya, matapos patayin ang halimaw na iyon, at pagkagising niya, parang nakita niya daw itong kumain ng halimaw, at ang kanyang kaliwang braso ay nagniningas na may isang uri ng bughaw na apoy, at nakita niya daw ang mukha niya sa ilalim ng hood niya, makikilala niya daw ito kung magkikita ulit sila. Tinawag naman siya ng batang lalaki at sinabi na kalimutan niya na daw kung makilala niya man siya o hindi. At tinanong niya ulit kung nakita niyang kumakain ito ng laman ng halimaw, at sigurado daw ba siyang hindi ito mismong halimaw. Sinabi naman ng tenyente na may mga kaso daw na ang isang halimaw ay kumakain ng isa pang halimaw. Pero, kung ganoon nga, kakainin din daw sana si Lin Chi. Ang pagkakaroon ng kapangyarihang talunin ang isang rank 2 monster, at puwersa ang hamarang sa rescue operation ng isang exterminator. Maglalabas daw sila ng warrant para sa taong iyon. Isang hindi rehistradong transcender, pinaghihinalaang may mga kapangyarihan sa pagpapalakas ng kalamnan na may mga katangiang uri ng metal o posibleng katangian ng apoy. Dagdag niya pa, pinaghihinalaang may pica disorder, at antisocial personality disorder, ang mga transcender na may ganitong uri ng mapagmataas, at mapagmataas na saloobin na nag-iisip na gagawa sila ng isang paraan ng mas mahusay na trabaho kaysa sa sanayin ito. Habang naglalakad na isip ni Shinkan na bagamat pinakamadali ang mga unang yugto ng ebolusyon, nakakagulat pa rin daw na diretso siyang nag-evolve sa rank 2. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, siya ay nakarating na sa kanyang bahay, at naisip niya na buo pa rin daw pala ang bahay niya, at malakas pa rin ang mga apartment sa lugar na ito. Habang iniisip iyon bigla niyang naalala noon, na matapos siyang makipag-usap sa lahat ng mga babae, siya ay 3:00 na ng umaga nakabalik. Ngunit sa mga oras na iyon ang buong komunidad ay nakakaranas ng blackout. At hindi lang sa kanila, isang napakalaking lugar ng residential district ang nakaranas din ng blackout. Ito ay nagliliwanag ang lahat ng mga dekoryenteng enerhiya ay na-redirect at hinihigop ni Ziyu, na nasa kanyang tahanan noong panahong iyon. At pagkatapos ay dahil sa kanyang unang paggising ng kanyang mga superpower, nawalan siya ng kontrol dito. At aksidenteng nawasak ang buong apartment complex na kanyang tinitirhan. Lahat ng 136 na tao na nasa gusali noong panahong iyon, kasama ang kanyang mga magulang, ay namatay. Ang insidenteng iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding trauma sa pag-iisip, kasama ang isang peklat na hindi maghihilom sa kanyang mukha. Matapos ang pag-iisip napansin niya na pasado 11:30 na ng gabi, at may 4 na oras pa daw bago mag 3:30. At nasabi niya na may sapat siyang oras, habang patuloy sa paglalakad si Shinkan na patingala siya at nagtataka na hindi daw muna dapat pinapatay ang ilaw sa kalye sa ganitong oras, ano daw kaya ang nangyayari dito?